Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 1, versikulo 40 hanggang 45. Sa ebanghelyong ito ay may isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Siya ay lumuhod at nagmakaawa. Sinabi niya, "Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Nahabag si Jesus sa kanya, siya'y hinawakan at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong ng lalaki at naging malinis. Pinagbilinan siya ni Jesus na huwag sasabihin kahit kanino man ang nangyari. Sa halip ay pumunta sa pari upang magpasuri at mag-alay ng handog sa Diyos ayon sa utos ni Moises. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Sa panahon ni Jesus, ang may ketong ay inihiwalay sa bayan, inilalabas. Ang ibig sabihin, dahil siya ay marumi at ang kanyang sakit ay nakakahawa, siya ay hiwalay na sa kapwa niya tao. At gayon din ay hiwalay na siya sa templo, sa sinagoga at sa Diyos. Isang taong walang relasyon sa kapwa-tao o maging sa Diyos. Ang ibig sabihin ay isang taong nag-iisa. Nasa labas ng bayan. Walang karapatan makihalubilo sa iba. Walang karapatang isakatuparan ang kanyang pananampalataya. At sa Biblia, alam natin na ang ketong ay larawan din ng kasalanan. Mga taong nagkasala, bilang konsekwensya sila ay nagkaroon ng ketong. At kung ating pagkukumparahin ang ketong at ang kasalanan, ay parehas ang kanilang kalagayan. Isang taong marumi, isang taong nag-iisa. Hindi karapat-dapat sa ibang tao at hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya siya ay malayo, nandun sa labas, at para bang itinakwil. At dito siya kinatagpo ng Panginoon. At pagkatapos siyang pagalingin, ipinamalita niya ang nangyari. Kaya nga si Jesucristo na ngayon ang hindi makapasok sa bayan. Ang ibig sabihin, yung kalagayan at lugar ng taong may ketong ay naging kalagayan at lugar ni Jesucristo. Maaari nating sabihin, kinuha niya ang kasalanan sa kanyang sarili na larawan ng ketong, kinuha niya ang karumihan at pag-iisa sa kanyang sarili. At kung ating pagninilayan, nung ipako si Jesucristo sa krus, sa ibabaw ng burol ng Golgota, ang Golgota ay hiwalay sa bayan, nasa labas ng bayan ng Jerusalem. At doon ipinako si Jesucristo. At siya ay nag-iisa sapagkat iniwan siya ng kanyang mga alagad. Sa napakarami niyang sugat, para bang siya ay may ketong sapagkat ang kanyang mga laman ay unti-unti nang nawawasak. At siya ay nawala ng buhay. At isang magandang bagay na pagnilayan, ang Panginoon ay naparoon sa krus upang kunin ang kalagayan ng tao, ang kalagayan ng kasalanan, karumihan, ang kalagayan ng kawalan ng dignidad. At ano ang layunin ni Jesucristo? Upang tayong mga tao ay maibalik sa ating relasyon sa kapwa-tao at sa ating relasyon sa Diyos. Ito ang misyon ni Jesucristo. At ngayong araw na ito ay mabuting balita. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, bumalik ka na sa kapwa mo, bumalik ka na sa Diyos, mabuhay sa ugnayan ng pag-ibig. Sapagkat ito ang misyon ko. Kinuha ko ang lahat ng dumi, kasalanan, pagkawasak at pag-iisa, maging ang kamatayan sa aking kamatayan sa krus. Kaya nga ngayong araw na ito magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nauunawaan niya ang ating sitwasyon at kalagayan at nais niya tayong palayain.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.